Okay, next example natin, magta-try tayo mag-balance ng equation. So, dito sa example natin, ito ay tinatawag na, kapag inaaral nyo yung types of chemical reaction, unang tingin pa lang, alam nyo na agad na ito ay combustion reaction. Kasi, ang tinitingnan natin sa combustion reaction, ang reactants niya consist of carbon, hydrogen, and minsan merong oxygen. At naman sa kanyang product naman, laging nagpo-produce ang combustion reaction ng carbon dioxide and water or CO2 and saka H2O. Okay? So, dahil combustion reaction to, naalala niyo yung sinabi kong rule kapag combustion reaction, laging nauunang i-balance ang carbon, pangalawa ang hydrogen, pangatlo ang oxygen. So, hindi pwedeng unahin i-balance ang oxygen, hindi pwedeng unahin i-balance ang hydrogen. Kailangan lagi nauna ang carbon. So, unang-una natin gagawin, write the elements na involved. So, ating carbon, hydrogen, and oxygen. While sa ating product naman, mayroon tayong carbon, hydrogen, and oxygen also. So, ang ating carbon, mayroong 2 atoms. Hydrogen natin ay mayroong 6. Ating oxygen naman ay mayroong 2. Sa ating product side, ang carbon natin ay mayroong 1. Ang ating oxygen naman, ay ating hydrogen pala ay mayroong 2. Ating oxygen ay mayroong 3. Bakit naging 3? 2 plus may invisible 1, 2 plus 1 is equal to 3. Okay? So, ngayon, anong gagawin natin? May nadagdag ba tayo ng 2 dito sa CO2 para kapag minultiply natin magiging 2 siya? Tapos balance na. Try natin. Try natin yung trial and error method. So, kapag naglagay tayo ng 2 times 1, magiging 2. Balance na. Since naglagay tayo ng 2, mababago yung atoms ng oxygen. So, 2 times 2, 4, plus 1, 5. Now, meron ba tayong kailangan idagdag sa O2 natin para maging 5 siya? Wala. Ibig sabihin, mali yung ating nilagay na number dito. Kasi wala tayong pwedeng i-multiply na number sa 2 para mag-equivalent sa 5. Tama ba? So, ulitin natin. Ito na lang. So, kailangan nating mag-isip ng number na kapag minultiply natin sa C, tapos kapag dinagdag natin dito sa ating reactants, magiging same sila. So, ano ba yung number na yon? Try natin yung 4. Kasi kapag nag-add tayo ng 2 dito, diba? 2 times 2, 4. Ito naman, pag nalagay tayo ng 4, 4 times 1 is equal to 4. So, try natin. Yun kasi yung pinakamalapit doon sa 2. Hindi naman pwede yung 3 kasi pag ang 3, nilagay natin dito, 3 times 1, 3. Ano yung add natin dito para maging 3 to? Wala, di ba? So, try natin yung 4. So, 4. 4 times 1, magiging 4. 4 times 2, plus 1.
4 times 2, 8 plus 1. 9. Then, itong ating carbon natin, ibabalance ulit natin siya. 4 times, dahil 4 dito, kailangan natin maglagay ng coefficient na 2. So, 2 times 2, 4. Dahil nag-add tayo ng 2 dito, of course, damay yung H. So, 2 times 6 is equal to 12. Now, balance na yung ating carbon. Kailangan naman natin i-balance yung ating hydrogen. So, dahil 12 ito, ano yung dapat natin idagdag sa H2O para maging 12 yung 2? Of course, 12 divided by 2, magiging 6. So, 6 times 2, 12. And dahil naglagay tayo ng 6 dito sa ating H2O, mababago na naman yung atoms ng oxygen. So, 6 times 1, 6. Plus 8, dahil meron tayong 4. Ito na lang, 6. Plus 8. Okay, so 6 plus 8, magiging 14. So, dahil 14 ito, anong kailangan natin idagdag na number sa O2? 7. So, 7 times 2, 14. So, ang ating pinaka-final answer ay ito. Yan ang ibabox ninyo, ha? Hindi ko ano yung binabox. Okay, check natin. CHO. 2 times 2, 4. 2 times 6, 12. 7 times 2, 14. 4 times 2, 8. 4 times 1, 4. 4 times 2, 8. 6 times 1, 6 times 2, 12. 6 times 1, 6. Sabihin, balance yung ating equation.